Dear Dr. Love, tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Mitchie. Ako po ay 24 anyos, taga Tondo, Manila. Sumulat po ako sa inyo dahil ito po ang tingin kong safe space ko. Kahit pa po sabihing maraming nakakarinig, alam ko po na somehow makakatulong ako sa mga taong nasa sitwasyon ko ngayon. Dr. Love, kasama ko pa po ang mga magulang at mga kapatid ko. Very religious po sila. Ganon din po nila ako pinalaki. Kaya naman simula, napunta ako sa sitwasyon ko ngayon para bang nag-isolate na po ako sa mga tao. Sa mga friends ko, sa close na siblings ko, at dahil alam ko po na kapag nagkaroon ng pagkakataon na malaman nila ang lihim ko, katakot-takot na panghusga ang aabutin ko. At alam kong madadamay sa kahihiyan ko ang pamilya ko na respetado. Ang tinutukoy ko, Dr. Love, sa sitwasyon ko ay naging home wrecker po ako. Opo, aminado po ako, pero Dr. Love, hindi ko po masasabing pinili ko ang sitwasyon na ganito ngayon. Late ko na po na gagap na ganito na po pala. Nakilala ko po ang boyfriend ko na mas matanda sa akin ng 10 years 2 years ago. Hindi ko po alam na meron siyang asawa at anak. Naging demanding po ako at masyado kong nagpa-baby kasi nga po matured siya. Pero pangako, Dr. Love, hindi ko alam na may pamilya siya. Nakilala ko po kasi siya sa isang decent party na inatinan ko. Pinakilala siya ng mga friends ko at wala rin naman po silang sinabi sa akin na meron na pala itong asawa at anak. At noong mga panahong nililigawan niya ako, Dr. Love, hindi talaga pumasok sa isip ko na pakakasal na kasi. Paano naman kasi, Dr. Love, minuto nakakapag-update po siya sa akin sa chat at text. Nakakatawag po sa akin from time to time, so paano ko po naman iisipin na may pamilya siya? Pero nang malaman ko, naisip ko, paano pong hindi siya nahuhuli ng kanyang asawa? Eto na nga po. Lagi kaming nagkikita after work, hanggang sa pinakilala ko na siya sa family ko. Babyface po siya, Dr. Love, parang ikaw. Kaya hindi halata yung agwat ng edad namin. Puputulin ko lang ko, nang sabihin kong babyface, tinatawanan ako ng producer ko. Ano kaya ibig niya sabihin? Balikan natin ang kanyang liham kasaysayan. Super love ko siya, Dr. Love, hanggang sa dumating sa puntong ako na ang nagtatanong kung kailan niya ako ipapakilala sa kanyang pamilya. Iniiba ni lagi ang usapan tuwing mababanggit ko ito hanggang sa lumipas ang panahon, hindi ko na napapansin pa, Dr. Love. Pero nitong May 2, hindi ko na po nalaman ang totoo. Tinanong niya ako kung gusto ko pa rin ba na makilala ang kanyang pamilya. Siyempre, tuwan-tuwa po ko at excited na sumagot ng oo. Nag-set po siya ng dinner. Nung dinner, nagulat ako, wala ang parents niya. Mayroong 3 bata sa table kung saan siya nakaupo. Medyo sumama po ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa nang maupo ako, ipinakilala niya sa isa-isa ang mga bata. Ang mga bata, Dr. Love, anak niya po pala. Halos gumuho ang mundo ko. Pinilit kong matapos ang dinner na yon nung gabi na yon, pero hindi ko po talaga magawang kumibo. Ganon din ang mga bata, nakasimangot lang at nakatitig sa akin. Nung pauwi na po ako, hinatid niya mga bata ng kasama ako. Nung ako na ang ihahatid niya, tumigil po siya to explain. Sinabi niyang natakot siyang sabihin sa akin dahil baka raw iwan ko siya.
Hindi pa rin po ako makasagot, Dr. Love. Tuloy-tuloy lang po siya ng pagsasalita hanggang sa nag-intera po ko at itinanong nasaan ang ina ng mga bata. Dito niya po sinabi na hiniwalayan niya last month nang makumpirma niyang sigurado na siya sa akin. Dr. Love, naging home wrecker ako nang wala po akong malay. Galit po ako sa kanya, nakipaghiwalay po ako, pero hanggang ngayon sinusuyo niya po ako. At habang tumatagal, para bang sinasabi niya pong tinalikuran niya ang lahat para sa akin. Tapos iiwan ko lamang siya. Wala raw pong natira sa kanya. Dr. Love, mahal na mahal ko po siya pero hindi ko po matanggap na nasa loob ng ilang taong ginawa niya pala akong kabit. At may natatapakan po pala akong ibang tao para lang maging masaya. Dr. Love, naging hindi ako palakibo at imik sa bahay dahil ayoko pong biglang bumuga yung bibig ko at masabi ang mga problema sa pamilya ko. Pero grabe na po ang bigat. Hirap na akong mag-move on, Dr. Love. Pero pinipilit ko po na maging matino ang pag-iisip at hindi nagpapadala sa mga messages niya. Kaya nga lamang po, hindi ko alam hanggang kailan. Dr. Love, ano po ba ang dapat kong gawin? Naaawa na rin po ako sa kanya dahil mag-isa na lang siya. Ngayon, dahil sa akin, tulungan niyo po ako, please. Sincerely, Mitchie ng Tondo. Maraming salamat, Mitchie. Marami tayong mga kasaysayan na tinatalakay na ganyan, lalong-lalo sa face-to-face. Kanina lamang may 2 babaeng nabuntis yung isang lalaki na hindi naman niya asawa, yung 2, pero nabuntis niya. At parang walang remorse, no? Mabuti, pagkatapos ng pagpapaliwanag ng trio tagapayo dun sa 2 babae, na-realize nila na hindi karapat-dapat itong lalaking ito. Kay Mitchie ng Tondo, Mitchie, ikaw ay biktima ng isang lalaking nagsamantala sa iyo. Kasi alam niyang minahal mo siya. Pero hindi niya sinabi ang katotohanan ng higit na maaga para mapaghandaan mo. At nagulat ka na lamang nang ipakilala sa iyo ang kanyang 3 anak at sabihin sa iyo na last month hiniwalayan ko na yung babae, yung asawa ko, dahil sa iyo pinagilty ka pa niya. Yan. Gusto ko lang sabihin sa iyo, Mitchie, style namin yan ng mga lalaki. Pagigiltihin ka pa namin, kagaya ng ginagawa sa iyo ng boyfriend mo. Para sa ganon, mapagtakpa namin yung ginawa naming pambibiktima sa iyo. But the truth of the matter, miski anong gawin mo, Mitchie, sa buhay mo, mang-aagaw ka ng asawa ng may asawa at mananatili kang kerida at kabit nitong boyfriend mo kapag itinuloy mo pa ang pakikipagrelasyon sa kanya. Tanong, Mitchie, kung ikaw ang nasa katayuan ng kanyang asawa na inilaglag niya dahilan sa ibang babae, ano ang mararamdaman mo? Ikaw ba'y nakasisiguro na hindi niya gagawin sa iyo ang ginawa niya sa tunay na asawa niya na pinakasalan niya sa harap ng Diyos ay sumumpa siya na mamahalin at magiging tapat siya sa babaeng ito at naanakan pa niya ng 3. Sa palagay mo ba, hindi niya kayang gawin sa iyo yung ginawa niya sa tunay na asawa niya, ganung kabit ka lang niya? Pasensyahan mo kung ginagamit ko yung mga salitang nakasasakit sa puso mo, pero ito ang totoo. At hindi mo maikakaila sapagkat ikaw mismo, ngayon na alam mo na ikaw ay pangalawa, kabit nitong boyfriend mo,
Ngayon na hindi ka pa nagdidesisyon dahil naguguluhan ka, sasabihin ko sa iyong mananatili kang mang-aagaw ng asawa ng may asawa at kabit, mang-aagaw ng asawa, kerida ng boyfriend mo na may asawa hanggang hindi mo pinuputol ang relasyon mo sa kanya. The rest of your entire life, kerida ka. Paano mga anak mo kung magkaanak ka sa kanya? And surely, magkakaanak ka sa kanya. Paano ang anak mo? Hijo de bastardo. Bakit? Hindi ka kasal. Sa edad mong yan, alam mo na ang tama at mali. Wala na ba talagang lalaking magmamahal sa iyo na ibibigay ang pangalan sa iyo? At nagsusumiksi ka para manira ng pamilya ng may pamilya sa isang lalaking may asawa na. Utang na loob, paano ka makakatulog niyan sa gabi kung tuwing ipipikit mo ang mata mo, alam mong nang aagaw ka ng asawa ng may asawa at nakatingin sa iyo ang Diyos. I'm trying to make you feel guilty for what you're doing. Sapagkat ito lang ang tanging paraan. See? Ito lang ang tanging paraan para ikaw ay magising sa katotohanan. So hanggang maaga, Michi, bilang isang kapatid, bilang isang ama, maaaring mahirapan ka dahil nagmahal ka. Pero isipin mo ang panlulokong ginawa sa iyo ng lalaking ito at isipin mong ikaw ang magiging instrumento ng pagkawasak ng isang pamilya sapagkat tinolerate mo ang isang bagay na mali. Pag-isipan mo ngayong gabi, bago ka matulog, tandaan mo, maaaring makalusot ka sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, hindi ka makakalusot. Mayroon silang sumpaan sa harap ng Diyos, problema ng boyfriend na yun. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.